Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share about po ito sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na tinatawag nating Lolo Digong. About po ito sa magandang payo niya kay kay President Bongbong Marcos. Tila yata nagpapayo-payo naman. Anong ibig sabihin nito, Lolo Digong? Gusto mo naman ba kukunin ang tiwala ni Bongbong Marcos sa'yo? Matapos mong kung ano-ano mga binipitawan mo sa social media, paganyan-ganyan ka na, pa-advise ka na ngayon. Hindi ho kailangan ni Mr. President Bongbong Marcos ang advice mo. Oo. Sige nga, titingnan natin nga kung maganda nga ang advice niya mga ka-action. Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, pakinggan na po natin at panoorin natin ang nasabing short video. Pinayuhan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naman na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa korupsyon sa kanyang programa sa SMNI Network. Sinabi po ni Duterte na dapat itutukan ni Marcos Jr. ang pagtuligsa sa katiwalian. Una pong dapat atukuyin ng Pangulo ang mga korap na ahensya. Kayang-kaya raw ni Pangulong Marcos Jr. na sugpuin ang korupsyon sa isang salita lamang. Binanggit po ng dating Pangulo ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue pero hindi niya ito pinalawig pa. At abangan po ang kanyang reaksyon naman dito po sa panibago pong birada naman sa kanya ng Kamara de Representante. Ang ganda ng payo ni Lolo Digong yun, no? Dapat tututukan o tuligsain ang talamak na corruption. At alam daw niya na kayang-kaya ni Mr. President Bongbong Marcos na tuligsain sa isang salita lang. Partikular na daw sa custom. Totoo po yun, totoo po yun, na ang grabing corrupt sa custom. Totoo po yun. Mahina ka na maging opisyal ng custom kung hindi ka dyan magyumaman. Oo. Mahina ka, naklase sa kung dyan ka nagtatrabaho, tapos hindi ka yumaman, napakahina mong tao. Napakahina mong nilalang. Oo. Pero teka lang muna, Lolo Digong. Nung panahon mo ba wala bang corruption? Nasugpo mo ba ang corruption? Magkano ba ang iniwan mo na utang? Ha? Mahigit lang naman 13 trillion. Tapos ngayon sasabihin mo, tututukan ni Mr. President Bongbong Marcos ang talamak na corruption, tuligsain. Nung panahon mo ba, tinuligsa mo ba? Mukhang wala yata kaming nabalitaan na may naparusahan about sa corruption. Huwag mong sabihin sa amin na walang corrupt na opisyal nung ikaw ay nanungkulan. Dahil hindi ho kami bulag. Hindi ho kami bingi. Oo, nakikita ho namin ng aming mga mata ang nangyayari nung panahon mo. Kaya wag mo naman po sabihin na baka ang ibig mong sabihin walang corruption nung ikaw ay namuno bilang isang presidente ng Pilipinas. Ngayon papayo-payo ka dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Tapos isang salita lang ni Mr. President Bongbong Marcos, maaayos niya na. Yun yung sabi na, sana all. Idagdag pa natin, wow. Oh, di ba? Sige nga, Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo yung sinabi ni Lolo Digong, na kayang-kaya mo lutasin sa isang salita mo lang. Nalutas mo ba ang problema ng Department of Agriculture na talamak na smuggler? Sige nga po, Mr. President, patunayan mo ang sinabi ni Lolo Digong. Kung totoo man na isang salita mo lang, ay talagang maaayos mo na ang lahat. Oh, saka lang ho kami maniwala, Lolo Digong, kung magagawa yan ni Mr. President Bongbong Marcos.
kung mapaparusahan ang mga taong sangkot sa talamak na korupsyon ngayon. Hindi lang ngayon, hanggang doon sa inyong administrasyon. Di ba? Kaya, iwan ko lang sa bansang ito, kung may katahimikan, hanggat may korap na opisyal, walang katahimikan, walang kasaganaan, walang kapayapaan ang bansang Pilipinas. Patuloy itong mag-iingay, patuloy na maghihirap ang taong bayan hanggat may nakapang-upo na mga bulok opisyal na wala nang ginawa kung hindi samsamin ang kaban ng bayan ng mga walang hiya kayo. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. All over the world, ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have good evening, everyone. Beautiful.